times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog. Sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Talagang inaasahan namin na talagang matindi yung magiging labanan doon kasi kami dito sa Pilipinas, top runner kami doon. Parang participation lang kami doon, mami. Hindi ako makapaniwala, tingin nga ako ng tingin sa relo ko kasi sabi ko baka nagkaroon na ng error eh. Pero pagdangin ko doon sa arc ng Tokyo Marathon, yun talagang ma'am, na-break na namin. Hi, ako si Richard Salanyo, Tokyo Marathon finisher at isa sa nakabasag sa national record sa marathon. Abangan ang aking exclusive interview sa DCRH TV Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino. Abangan this Saturday. Hi, this is Baby Ruth Villarama and you're watching Scene Zone. Masaya at makabuluhang kwentuhan kasama ang internationally acclaimed director ng Sunday Beauty Queen at food delivery fresh from the West Philippine Sea. Narrative, yes, ng West Philippine Sea. Kasi ate naman talaga yun, Diyos ko Lord. God, looking back 10 years ago na pala yun, no? Isang dekada na yung Sunday Beauty Queen and I was such a very young storyteller. I've always wanted to do a film about our sailors, our seafarers. Sorry kasi kung pangit yung stories, you can only do so much in your marketing. First day, last day ka, girl. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito. Mga kababayan, ang oras, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Nakapudpudut, apo. Pero okay lang dahil mainit naman po namin kayong sasalubungin kapag kayo ay nakatutok sa amin dito pa rin sa palantuntunang break time sa DZRH. Makakasama niyo po ngayong hapon. Ako po si Thea Pecho Carpuz. At Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Ibibigay na natin ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, bumagal sa unang quarter ng taong 2026. Ayon yan sa PSA. 88% pass on charges ng Meralco's electricity bill inirereklamo, binanatan sa Kamara. Di ba sabi, ayon din daw sa batas. Sino bang gumawa ng batas? Sila. Saan ginawa? Yung batas? Kongreso. Sa Kamara din. Okay. ASEAN leaders nagdatingan na sa Cebu. Pangulong BBM sumabak sa bilateral meeting sa Vietnamese leader. Hirit na tiyaro laban sa impeachment complaint laban kay VP Sara ibinasura ng korte. Paghahagis ng laptop sa kanyang staff na si Michael Poa, todo tanggi ni VP Sara Duterte. Iba pang opisyal na manoy biktima ng extortion ni Franco Mabanda hahalukayin ng NBI. Dating beauty queen at vlogger na si CJ Hero person of interest extortion kay ex-speaker o extortion try kay ex-speaker Romualdez ayon sa NBI. Negosyanteng si Curly Discaya balik kustudiya ng Senado matapos magpa-opera. Mamaya, alamin natin yan na. 6 katao arestado sa paglabag sa gun ban sa ASEAN Summit sa Central Visayas. Bagyong may international name Hagupit. Hagupit. Papasok daw po sa PAR sa Sabado o sa Linggo ayon sa Pag-asa. RH Break Time! Yan ang ating mga headlines ngayong araw ng Huwebes, Mayo 7. At narito na po ang detalye ng ating mga balita. Bumagal nga ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng 2026. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nakapagtala ang bansa ng 2.8% Gross Domestic Product o GDP growth. Bumaba yan mula sa naitalang 3% noong huling quarter ng 2025, nadulot umano ng epekto ng sigalot sa gitnang silangan.
Dahil dito, ito na rin ang maituturing na isa sa pinakamababa sa lahat ng quarter sa bansa simula na makabawi ang bansa mula sa epekto ng COVID-19 pandemic noong 2022. Samantala, lumalakas naman ang mga panawagan sa Kamara na maging patas naman sa electricity billing sa harap ng dumaraming charges sa bayarin sa kuryente. Ayon mismo kay Congressman Arthur Yap ng Murang Kuryente Party List, bukod sa mataas sa singilin, nakadagdag pa raw po ang dumaraming listahan ng pass-out charges sa mga consumer. Sa statement ng Meralco, 12% ng total bill na pupunta sa utility at 88% naman ay pass-through charges. Ang ilang charges na mano'y pinapayagan sa ilalim po ng EPIRA law, subalit ang iba pang pass-on charges ay questionable. Samantala, kailangan munang i-request sa mga customer ng Meralco ang staggered o putol-putol na pagbabayad ng kanilang bill. O pautay-utay, di ba? Hindi isang bulto. Ito ang sinabi ng kumpanya makaraang ipag-utos ng Energy Regulatory Commission ang pagpapahintulot sa flexible payment mula Mayo hanggang Hulyo habang nasa state of national energy emergency ang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng power distributor na handa itong tumalima sa abiso ng ERC, sakop ang mga household na kumukonsumo ng hindi lalampas sa 200 kilowatt-hour. Kailangan lamang magtungo ang mga kwalipikadong customer sa nakakasakop na Meralco Business Center upang maasikaso ang flexible payment. Bukod sa staggered na pagbabayad, tiniyak din ng Meralco na tatalima ito sa utos ng regulatory body na itigil muna ang disconnection activities. Samantala naman, handang tumulong daw po ang Philippine National Police sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Ito bang tugon ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa pahayag po ng Department of Agriculture na hingin nila ang saklolo ng pulisya para maigpit na ipatupad ang limit sa presyuhan po ng bigas. Dahil po dito inatasan naman ng mga lokal na pulis na magsagawa ng strategic deployment hindi lamang sa mga palengke kundi maging sa mga grocery. Nilinaw naman ng PNP ng DA at maging ang DTI at mga LGU pa rin ang mangunguna sa mga inspeksyon. Kahapon sinabi ng Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na 50 pesos na lamang ang bawat kilo na imported na bigas. Oras naman na lumabas ang executive order para sa price cap. Samantala, bukod kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 3 pang leader ng mga bansa sa Timog Silangang Asya ang nasa Cebu para makibahagi sa 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related meetings. Unang dumating si Sultan Haji Hassanal Bolkiah ng Brunei Darussalam na kagabi pa dumating. Habang bago magtanghali ngayong araw ay dumating si Timor-Leste PMO, Prime Minister Rala Shanana Gusmao. Ito ang unang pagdalo ng summit ng Timor-Leste bilang 11th full-fledged member ng ASEAN mula sa pagiging dating observer. Ngayong hapon ay ang dating ng iba pang leader kabilang sina Prime Minister Hun Manet ng Cambodia, Anwar Ibrahim ng Malaysia, Lawrence Wong ng Singapore at Anutin Virakul ng Thailand. Samantala, ngayong araw ay unang sasabak si Pangulong Marcos sa isang bilateral meetings sa bagong Prime Minister ng Vietnam na si Lee Min-hong. Binigyan din naman ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang pangailangan ng manatiling matatag at nagkakaisa naman ng ASEAN sa pagtugon sa mga pandaigdigang hamon. Sa kanyang opening statement bilang chair ng ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Cebu, sinabi ni Secretary Lazaro na ang temang Navigating Our Future Together ng 2026 ASEAN ay sumasalamin daw po sa sama-samang pagharap sa mga hamon at commitment sa pangmatagalang adhikain sa rehiyon. Ginawa ng kalihim ang pahayag sa gitna ng krisis sa Middle East na nakapekto naman sa enerhiya, kalakalan, food chain at kapakanan ng mga mamayan ng ASEAN. Ayon po kay Lazaro, dahil naman sa krisis ay nalantad kung paano naman ang mga pangyayari sa labas ng Timog Silangang Asya ay agaran at malalim ang epekto sa ekonomiya ng ASEAN. Kaugnay po nito'y sinabi ni Lazaro na nagdaos po ang ASEAN Foreign Ministers ng 2 special meetings
kung saan pinag-usapan ang coordinated response sa krisis at para sa kasunduang sama-samang pagtugon sa mga hamon sa hinaharap. Sa iba pang balita, ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court o QRTC ang inihaing petisyon ni Attorney Man Scarpio na layong pigilan ang impeachment proceedings ng Kamara laban sa kanyang asawa na si Vice President Sara Duterte. Ayon sa QRTC, hindi maaaring makialam ang hudikatura sa paggamit ng Kamara sa constitutional rights nito pagdating sa impeachment. Sa 5 pahinang desisyon ay giniit ni Presiding Judge Madonna Echeverry na may eksklusibong kapangyarihan ang Kamara na gawin ang pagdinig. Ibinasura din ng korte ang hiling na writ of preliminary injunction at ang mosyong kilalanin ang mga balita at YouTube video na tinawag na hearsay evidence at walang probative value. Dagdag pa ng QRTC, wala itong jurisdiksyon dahil sa co-equal branch nito ang Kongreso kaya sa kataas-taasang hukuman dapat inihain ang naturang petisyon. Samantala, basurang chismis. Ito ang naging sagot naman ni Vice President Sara Duterte sa mga kumakalat na report na manoy paghagis niya ng laptop sa kanyang staff na si Attorney Michael Poa. Ayon po sa pangalawang Pangulo, kahit kailan na hindi siya naghagis ng laptop sa kanyang kasama, empleyado mano sa isang abogado. Anya hindi rin siya gumagamit ng laptop dahil sa hindi siya marunong mag-computer at ginagamit niya lang ito kapag may Zoom meetings. Pagbibigay din pa ni VP Sara, ang manoy kumakalat na chismis ay plenado ng kanyang mga kalaban na tila gustuan niyang palabasin na siya'y baliw, mahina ang utak, pro-China at incompetent. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa iba pang balita, kumpiyansa ang House Justice Committee na makakakuha ng malaking boto mula sa mga kongresista ang Articles of Impeachment kay VP Sara Duterte para dinggin na ng Senado bilang impeachment court. Tinataya ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, miyembro ng Justice Committee na mahigit 200 boto ang makukuha para pagtibayin ang kanilang committee report. Kinumpirma naman ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno, chairman ng National Unity Party, boto sa impeachment ang 60% ng kanilang mga miyembro. Naniniwala naman si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na ang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang nanatiling pinakamalakas na ebidensya sa impeachment complaints laban sa Vice-Presidente. Ibinigay na ng Justice Committee ang 93-page nilang ulat sa mga mambabatas para mapag-aralan nila ito bago ang plenary vote sa Lunes. Sa rekomendasyon ng komite, guilty si VP Sara sa lahat ng mga alegasyon laban sa kanya. Ipapataw ang pagpapatalsik sa pwesto, perpetual disqualification to hold any public office at dapat makasuhan. Samantala naman, posibleng hindi lang si dating House Speaker Martin Romualdez ang umunoy tinangkang kikila ng social media personality na si Franco Mabanta. Ito pong dahilan kung bakit isa sa ilalim po ng NBI sa forensic test sa mga gadget na nabawi mula sa grupo ni Mabanta nang sila'y maaresto sa isang entrapment operation. Sa panay po ng programang 2x2 sa DZRH, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na malalaman sa nabanggit na pagsusuri ang mga transaksyon at personalidad na maaring kinikilan din ni Mabanta. Ayun po yung aming pag-aaralan, ipoforensik po namin at kung sino pa yung mga lalabas po na laman dito sa gawain ito. Nako. So yung pong mga kapalitan ng message, ka-text, makikita po din yun sa forensic examination. Tatunying, makikita po namin sinong mga congressman pa or senador or mayor or governor na maaaring kinausap nila hindi nagsasalita pero kinikilan din po nila. Yan po mga kaibigan, si NBI Director Melvin Matibag.
Kaugnay ng balitang yan, itinuturing na person of interest ng National Bureau of Investigation si CJ Hiro, dating beauty queen turned vlogger na host ng Peanut Gallery Media Network. Kaugnay ito ng umano'y 350 million pesos na tangkang pangingikil ng grupo ni PGMN founder at CEO Franco Mabanta kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ambush interview, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na ipatatawag nila si Hiro dahil kabilang siya sa complaint affidavit ni Noah Nocon, longtime aide ng former speaker. Iimbestigahan din anya nila ang partisipasyon ng iba pang taga-PGMN sa naturang extortion. Naritong muli si NBI Director Attorney Matibag. Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon eh. So we are investigating, this is a continuing investigation. Tinitingnan namin yung mga participation ng mga individuals nung bando dito sa PGMN. Ipapatawag namin siya. We will go through the process. Actually, kung tutuusin, based doon sa complaint na binigay, dapat napasama na siya. But we want to exercise caution and the NBI would like to follow the rules. Na sobra na, bigyan natin na sila na mas sobra pa doon sa requirement ng due process para wag sabihin ng politika. Kasi nakakasawa na yung maririnig mo, politika eh. Samantala naman, nagparamdam sa NBI ang ilan namanong opisyal ng gobyerno na posibleng target ng pambablackmail. Sa isang ambush interview, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na kasunod ito ng pagkakaresto kay Peanut Gallery Media Network Franco Mabanta at 4 na iba pa. Malakihan niyang bagay na nasukol ang mga nasa likod ng tangkang pangingikil ng 350 milyong piso kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon pa sa NBI Director, mag-apply na sila ng cyber warrant ngayong pong araw na ito para daw mabuksan ang gadgets po ni ng Mabanta. Dito na niya magkakalaman kung may iba pang tinakot o kinikilan ng grupo bukod kay Romualdez at kung may iba pang sangkot sa mga extortion sa dating House Speaker. Naman diretsong nagsabi na sila, but from the looks of it, parang yun yung gusto ng direction. Either yung sa kalaban nila sa politika, doon gumampi kasi may ganun na pag-uusap, or sila mismo, hindi sila pumayag, pumunta roon. Malaking bagay po to. After we open yung kanila mga gadgets, we will see it. So, yung mga telepono nila will be under the custody ng NBI as evidence po of this case. Kaugnay pa rin ang balitang yan, binuweltahan ng National Bureau of Investigation ang mga nagdududa sa pera na ginamit ng kanilang mga ahente sa pag-aresto sa social media personality na si Franco Mabanta at sa 4 na iba pa. Sa panayam ng programang 2x2, kabilang sa kinastigo ni NBI Director Melvin Matibag, si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Ayon kay Matibag, taliwas sa gustong palabasin ni Guanzon ang 75 million pesos na ginamit sa entrapment operation ay peke o budol money lang nagawa sa rekto. Narekto lang naman. Nirekto lang pala yung pera. Pakinggan natin si NBI Director Matibag. Ito po, sasabihin ko na po, kasi mayroong mga hindi nakakaintindi sa law enforcement. May mga abogado rin niya na nagkokomento. Babanggitin ko rin si Atty. Rowena Guanzon. Nakita ko, nag-post siya. Paano daw nagkaroon ng 75 million? Naka-freeze daw. Nakakapagtaka na naka-freeze may 75 million. Alam po ninyo, sa law enforcement po, allowed po at mga decided cases na yan, yung po tinatawag na mark money. Ang tawag po nga yan, budol money. Budol, Sa recto po namin pinagawa yan. At yan pong muli si NBI Director Matibag. Babalikan pa natin yung pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Negosyanteng si Curly Diskaya balik kustudiya na ng Senado matapos magpa-opera. At 6 na katao arestado sa paglabag sa gun ban sa ASEAN Summit sa Central Visayas. Habang ang bagyong may international name na hagupit ay papasok sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado o Linggo ayon sa Pag-asa. Gayunpaman, kahit may papasok na pong bagyo, bayang pag-iingat pa rin po sa ating pangangatawan at mag-hydrate po tayo. Uminom na maraming tubig, magpahinga at sumilong kung kinakailangan. Pilipinas, kayo nakatutok pa rin sa break time sa DZRH. Ang oras, 4:28. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Maliit.
Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH
Sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pilipinas ang oras, 4:35 ng hapon. RH Break Time! Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa? Iyon, Mamigay syempre. na lang tayo ngayong araw. Kailangan yan. Oo, hindi lang sila nangangailangan, tayo rin, pero bibigyan pa rin natin ng biyaya ang mga taong nagbibigay sa atin ng pahintulot na mamayagpag pa rin sa ere mula noon hanggang ngayon. Kaya nga naman, dumako na tayo sa ating Kring Kring Panalo Promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! At nasa linya natin ngayon mula sa Pagbilao, Quezon, walang iba, walang duda kundi si Kuya Emerson Hernandez. Yun. Magandang hapon sa iyo, Emerson. Kuya Emerson. Oh, ikaw ba'y talagang lagi-lagi nakatutok sa ating himpilan? Opo naman, alam kong update yun sila kay Deo. Ay! Ba, ilang taon na ho ba si Mang Emerson? Ako po, 35 po. 35. Batang-bata pa. Ngayon, kung talagang ikaw ay nakatutok, meron akong tanong sa iyo, Kuya Emerson. Oo, saan lugar sa Pilipinas ngayon ginaganap ang ASEAN Summit? Yup. Sa Cebu po. Oh, ang galing. Hala. Woo! Hala. Ay, ibigay na Hala natin. siya. Diyos me. Hala siya. Ibigay Wala na na natin. nakukumpra sa kanyang 500. Congratulations na lang agad. Mang Emerson. Diba? Yan ang gusto ang galing, ko. ang bilis sumagot. Oo, walang bakil-bakil. Sure na sure. Hindi na nag-isip eh. Oo, maraming DCRS lagi nakatutok. Ayan. Okay, tama yan ang sinasabi ko eh. Dapat lahat tayong tumulad kay Kuya Emerson Hernandez, Pagbilao, Quezon. Hindi lang basta umaasa na manalo, kundi talagang nakikinig at natututo sa mga naririnig niyang balita sa atin. Maraming salamat sa iyo, Kuya Emerson Hernandez sa Pagbilao, Quezon. Ikaw ay nanalo ng 500 piso mula sa bulsa ni Wina Pearl. Malalim ang bulsa. Abonado na naman siya sa atin. Oo.
Uy, pero ito nga, standby muna tayo kay Miss Leth. Ito, dahil ASEAN, ito nga, arestado ang 6 na katao habang kumpiskado ang 9 na baril sa kasagsagan ng umiiral na gun ban kaugnay ng ASEAN Summit sa Central Visayas. Ayon sa Police Regional Office 7, voluntaryong sinuko sa otoridad ang 3 sa mga nakumpiskang armas habang ang 5 ay nasabat sa police operations at ang 1 ay nakuha sa mismong bypass operation. Epektibo ang naturang ban hanggang sa Mayo 11, sakop ang Lapu-Lapu City, Mandaue City, Cebu City at buong probinsya ng Cebu. Nananatili naman na heightened alert ang Central Visayas Police simula kahapon kasabay ng pag-arangkada ng 48th ASEAN Summit. At dumako na tayo sa ating mga reports. ASEAN pa rin nagkasundong mas palakasin ang kooperasyon sa kalakalan sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. Idetalye mong balitang yan, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Ms. Thea Ray, committed ang mga bansang kasapi ng ASEAN na magtulungan para manatiling bukas at matatag ang rehiyon sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. Sa opening statement ni DTI Secretary Cristina Roque sa 27th ASEAN Economic Community Council meeting dito sa Cebu, sinabi ng kalihim na patuloy ang pag-uusap ng mga bansa sa Timog Silangang Asya tungkol sa mga hakbang para mas mapalakas ang kooperasyon sa kalakalan. Ito'y sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East na nakaapekto sa ASEAN. Ayon kay Roque, mahalaga ang ginagawang mga pulong ngayon dahil hindi lamang ito basta pagpapalitan ng pananaw, kundi paghahanay ng mga posisyon, pagtukoy ng mga prioridad at pagtiyak na ang mahahalagang usapin ay malinaw na napagtutuunang pansin at agarang madedesisyonan. Kaugnay nito'y binanggit ng kalihim na bukas ay nakatakdang maglabas ang ASEAN leaders ng collective response sa Middle East crisis. Inaasahang ilalatag dito ang sama-samang aksyon ng member states sa pagpapalakas ng energy security, market stability, financial resilience at macroeconomic stability. Tutukuyin rin ang mga hakbang tungo sa seguridad sa pagkain at agricultural supply chains. Samantala sa mga sandaling ito ay pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Special Summit ng Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMP-EAGA. At mamaya mayroong trilateral meeting ang Pangulo sa mga leader ng Cambodia at Thailand. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Ms. Leth Narciso, live from Cebu. Samantala, isa pang report mula naman sa Kamara, higit 200 congressmen nagpahig daw po ng suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ibalita mo nga yan, RH12, Milky Rigunan. Milky. Kaya nasa 2/3 na ng kabuang miyembro ng Kamara ang nagpahayag ng suporta sa gagawing botohan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Dr. Saro Party List Representative Terry Ridon, isa sa mga ng Justice Panel, ito ay base sa pinakauling konsultasyon na isinagawa nila ngayong araw. Ibig sabihin, nasa 215 congressmen na, ayon kay Ridon, ang nagpahayag ng yes vote para sa Duterte impeachment trial. Sabi ni Ridon, halos lagpas pa sa kinakailangan lamang na 1/3 vote para maitawid na ang articles of impeachment sa Senado. Sa panig ni Tingog Party List Representative Jude Asibre, tanay ng Party List Coalition Foundation Incorporated, 47 mamabatas na ang nagpahayag ng suporta. Dagdag pa ni Asibre, mas magiging maganda ang resulta kung mapapantayan o mahigitan pa ang naunang suporta sa impeachment ng 19 Congress na umabot sa 215 votes. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, 2 arestado, isa hinahanap matapos ang viral road rage sa Norzagaray, Bulacan. Kailan ba matatapos, mauubos ang mga naguhurmentado sa lansangan? Idetalye mo balitang yan. RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Kaya at Lakay Ray, naaresto na ang 2 sa 3 suspect sa nag-viral na road rage incident kamakailan lamang sa Norzagaray, Bulacan. Sa punong palitan dito sa Camp Crame, sabi ng Bulacan Police Officer General J. Baybayan, nakilala na rin ang patuloy pang tinutugis na lalaking nakuhaan ng video na may hawak na baril. Makikita sa nabanggit na kuha o video, sinugod at kinalampag pa ng 3 ang bahay ng kanilang nakaalitan lamang sa kalsada. Palugat ang pagkatalo ng
nang magkagit-gitan itong makagit-gitan ng dalawang suspect na nakamotorsiklo ang SUV na minamaneho ng kanilang biktima. Pagtapos ito, hindi lamang nila sinundan ang nakaaway sa rail nitong bahay. Nagtawag pa sila ng rasbak na may dikit na baril. Lumalabas sa investigasyon na kahit may lisensya itong kalibre 45 na hawak nung nasa video, wala naman siyang license to own and possess firearms. Samantala, nasampahan na ng reklamong trespass to dwelling, grave threat at malicious mischief ang unang naarestong dalawang suspect sa Office of the Provincial Prosecutor sa Malolos City, Bulacan. Ako si Adriel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakot mo, tatapang. Oo nga, ba't natatapang mga tao ngayon? Tapos naglalabas pa ng baril agad-agad. Nagtawag pa ng resback. Rumesback pa, bakit? Ano ba yung pinaglalaban natin? Di ba? Pwede ba? Sabi ko nga sa inyo, hydrate lang. Inom lang kayo ng tubig para Inom kumalma. malamig na tubig Oo, palamigin niyo muna yung ulo ninyo bago kayo lumabas ng lansangan. Mawala yung init ng ulo, ano? Nahalaga naman, Samantala naman, BIR, ginasuhan daw po ang isang kumpanya dalaman sa 262 million pesos na tax evasion. Report mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy! Lakay Ray, Taya, nag-ain ng kasong tax evasion sa DOJ, ang Bureau of Internal Revenue laban sa Lobel Commodities Corporation at mga opisyal ito kaugnay sa maling paggamit ng VAT exemption sa pag-import ng palm oil. Ayon sa BIR, umabot sa mahigit sa 262 bilyong piso ang pinabayarang buwis ng kumpanya mula sa importasyon noong taong 2020. Lumabas sa investigasyon na hindi umano kwalipikado ang kumpanya sa VAT exemption dahil hindi ito gumagawa ng animal feeds na siyang requirement sa ilalim ng batas upang ma-exempt ang palm oil sa value-added tax. Wala rin naman ng record sa Food and Drug Administration o FDA na humingi ng sertifikasyon ang kumpanya na hindi angkop sa pagkain ng tao ang inangkat na oil. Sinabi ni BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza na hindi dapat inaabuso ang tax exemption dahil nalulugi ang gobyerno at apektuhan ang mga taxpayers na sumusunod sa batas. Samantala, nagsampan na rin na magkaiwalay na kaso ang BIR laban sa dalawang negosyante dahil sa hindi umano pagbabayad na mahigit sa 8 milyong pisong buwis. Patuloy naman ang kampanya ng BIR sa isa-ilalim ng Run After Tax Evaders o RATE program laban sa lumalabag sa tax laws. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, isang Chinese national at 5 pang kasabwat arestado sa anti-fraud operation sa Pasay City. Idetalye mo balitang yan, RH27 Noche Kakas Noche. Ms. Taya Talakay Ray, inaresto ng Bureau of Immigration ang isang puganteng Chinese national at 5 iba pang dayuhan sa joint anti-fraud operation sa lungsod ng Pasay. Isinagawa ang operasyon sa Roas Boulevard Service Road ng mga ahente ng BI Fugitive Search Unit sa pakikipagtulungan ng Chinese authorities, PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group at ng Philippine Air Force. Naaresto ang 34 anyos na Chinese na pinaghahanap ng otoridad ng China for concealing illegal financial gains. Sa operasyon na tumambad sa mga ahente ang 5 pang mga Chino sa lugar. 4 sa kanila may edad na 32 hanggang 39 ang umano'y nahuling nasa computer workstation at electronic aparatos na pinaghinalaang may kaugnayan sa online fraud activities. Lumabas rin sa verification ang isa sa mga individual ay isa ring pugante na hinahanap sa China dahil rin sa pandaraya, habang ang 3 pa ang natuklasang overstaying sa Pilipinas. Isa pang individual na may edad 27 ay nahuli rin matapos hindi maipakita ang kanyang valid passport. Nasa kustodiyan na ng BI Warden Facility sa Taguig City ang mga naaresto na ngayon ay maharap sa immigration cases. Arit sa 27 na Notikakas DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Notikakas. Samantala naman sa ating pa rin po mga balita. Nakabalik na po sa Senado si Curly Diskaya kanina pong umaga mula sa ospital. Ayon po kay Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza, maayos naman pong kalagayan daw po ni Diskaya at nabigyan na rin ng clearance ng mga doktor
at sa Senado itutuloy ang pagpapagaling nito. Si Curly ay pansamantalang nilabas mula sa Senado at dinala sa ospital para sumailalim sa operasyon dahil naman sa injury sa kanyang kanang balikat. Sa ating ulat panahon, napanatilan ng tropical storm na may international name na Hagupit. Ang lakas nito habang kumikilos malapit sa Guam. Ayon sa Pag-asa, ulitong namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 1,895 kilometers mula sa silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 65 kilometers per hour, malapit sa sentro at pabugsong aabot sa 80 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa forecast ng Pag-asa, papasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa darating na Sabado ng gabi o Linggo ng umaga kung saan tatawagin na itong bagyong Kaloy. Ito pa lang. Akala ko kanina kahapon, di ba parang may dalawang namumuo. So ito lang ang nakapasok. Yung isa sa kanila ang naging bagyo. Isa lang. Okay. Wala pa itong direktang epekto sa bansa sa kabila ng inaasahang paglakas ng bagyo hanggang sa weekend. Samantala, mababa pa rin ang tsansa na maging bagyo. Yan. Ito ang binabantayang Yan low pressure area sa Oh. loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit, magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. At kapag minsan, may pagkakulimlim ng kaunti pero mainit pa rin talaga. Oo, di ba? Talagang delikado pa rin tayo sa heat index ngayon. Mantakin mo sa Metro Manila, abay pumapalo tayo sa 41. Sakit sa ulo. 41 degrees Celsius na heat index, ha? Wow. Kaya yung mga motorista natin kapag pumapasok po kayo sa sasakyan siguro kung may pasingawin muna ninyo. Oo. O baka biglang magkaroon ng hard-boiled dyan. Ay, bakit? Ito, Pag-upo nyo, wala na. Matigas na yung mga balls. oh my goodness. Overcook na. Ayan nga, ang heat index forecast natin mula sa Pag-asa sa Metro Manila daw, papalo ng 40 to 41 degrees Celsius. Sa San Jose Occidental, Mindoro at Borongan, Eastern Samar, 43 degrees Celsius. Wow. O, diba? Kaya extreme caution para sa Metro Manila at danger naman para sa Borongan, Eastern Samar at sa San Jose Occidental, Mindoro. At wala namang nakakuha ngayon. Walang naka-experience ngayon ng extreme danger heat Delikado na yan. 52 degrees Celsius. Kasi nakakahapo talaga siya kasi beyond siya ng normal na temperature, 'di ba? Ng katawan ng isang tao. 'Di ba kapag nga ikaw ay nagkaroon ng 38 degrees Celsius na sa temperatura ng katawan, kailangan agsapsapukan no. 'Di ba? Mag-ano ka na diyan ng mga pamahid na mag-cooling agents. Tinatawag. Talaga. Uy, ano yan? Meron na tayong humahabol na report. May humahabol pa, wala pa. Ay, nagagalit naman agad si Wina. Sino ba yan, Wina? Ha? Pero, ito na lang muna. Sa Mandala? Andiyan na? Mamaya na nga daw, magagalit si Wina Pearl niyan. Abay, malapit na tayo magpaalam. Samantala, tutuloyan pong kasuhan ng estafang driver na sangkot po sa pinakahuling gas and run sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue, Quezon City. Kahit sumurrender kagabi ang suspect, desidido pa rin ang gas attendant at ang kumpanya na papanagutin ng lalaki sa hindi binayarang 1,500 pesos na halaga ng gasolina. Ayon po kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, katwiran daw po ng suspect. Ito ang katwiran, Miss Thea. Bakit? Nakalimot daw siya na magbayad. Hinabol kayo, nalimutan mo pa. Lakas-lakas sa sigaw ng anak ko. Dahil inaaway daw siya ng kanyang misis sa telepono habang nagpapakarga. Kaya alam mo, huwag kayong nakikipag-away sa nagmamaneho ng sasakyan kasi maraming madadamay. Rule ko yan, huwag kang makikipag-away kapag nagmamaneho ka. Yan ha. Huwag mo ring aawayin yung nagmamaneho. Yun. Tutulong din umano ang Quezon City Police sa pagpapakansila ng lisensya ng driver sa LTO, lalo't na pag-alamang sangkot na pala ang naturang lalaki sa reckless driving dito pong buwan ng Oktubre taong 2025. Naku, kaya mag-ingat po kayo, di ba? Bawal po yung mga maiinit ang ulo sa kalsada. Ayan.
Pwede na ba? Pwede na ba si Miss Giselle? Oo, babalikan Okay. natin si Giselle. Ito muna, dumako muna tayo sa ating global news. 3 pasaherong sakay na nahawaan ng sakit na hantavirus sa isang cruise ship sa Spain, dinala sa the Netherlands. Idetalye mo balitang yan, James Galangge. James? Balita mula sa the Netherlands, nakarating na sa nasabing bansa ang 3 pasaherong sakay ng MV Hondius ship para i-evacuate matapos na dineklarang hantavirus outbreak sa nasabing luxury cruise. Ayon sa ulat, 2 sa mga kumpirmadong infected habang isa naman ay nagkaroon ng direct contact mula sa mga kumpirmadong pasahero na may sakit. Inaasahan namang dadaong sa Canary Islands sa Spain ang barko na may sakay na 150 pasahero kung saan 8 na rito ang nahawaan at 3 pasahero naman ang nasawi. Isa'y nailalim na sa quarantine ng mga na-evacuate na pasahero at para bigyan ng paunang lunas upang masiguro wala na silang bitbit na strain ng virus. Sa ngayon, iniimbestigan na ng mga otoridad ang pinanggalingan ng mga pasaherong carrier ng sakit at kung saan ito nagsimula. Nauna namang sinabi ng Argentinian Health Ministry na huli pang naitalang naturang sakit noong 1996. Ito si James Galangge ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, James. Atin naman alamin ang update mula sa NBI, mula kay RH15, Miss Giselle Ricafort. Miss Giselle, go! Nakairay inupakan ni National Group Investigation Director Atty. Melvin Matibag si dating COMELEC Commissioner Atty. Rowena Guanzon. Kaugnay ito ng pagkwestiyon ni Guanzon sa ginamit na 75 milyong piso na budel at mark money ng Bureau sa Entrapment Operation sa grupo ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta. Sa ambush interview dito sa Pasay City, sinabi ni Matibag na may mga totoong abogado na hindi nakaiintindi ng law enforcement at nakakatawa pa kung magkomento. Magaling anyang abogado si Guanzon pero nagtatanong pa ito kung saan kinuha yung 75 milyong piso gayong naka-freeze yung pera ni Martin Luther King. Paliwanag ni Matibag, maganda lang yung pagkakagawa ng pera sa rekto at pinapayagan naman ng Korte Suprema yung paggamit ng budel money sa kanilang mga operasyon. Bukod sa NBI anya yung nag-provide ng pera, 50,000 piso lamang dito yung tunay. Payo ng direktor kay Guanzon, mag-isip muna bago hanapin o questionin yung 75 milyong piso sa entrapment operation. Sana anya bago mag-alam-alaman sa law enforcement yung ilan, magtanong muna sa tunay na nakaiintindi niyan. Pakinggan natin. Dami rin pong nag-aabogado sa social media. At meron pong mga totoong abogado na hindi naman nakakaintindi ng law enforcement. Nagsasabi, nakakatawa minsan yung mga komento, kagaya nun doon sa budel money na ginamit, na sasabihin ka na si Atty. Guanzon, lawyer yan, galing na lawyer. Anong sabi niya? Sabi niya, saan kumuha ng 75 million? O, di ba, naka-freeze yung account? Yan yung guys. Sino ang namumuliting ngayon? Yung pong pera na yun, sa recto po ginawa, maganda yung pagkakagawa. At it's already been decided by the Supreme Court na pwedeng gumamit. So ngayon, hinahanap na yung 75 million. Sana naman lang mag-isip muna, it's impractical na yung 75 million will be embargo in the court while the case is running. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, dumako naman tayo sa ating Break Time Sports podcast ng PhilAm Sports journalist na si Pablo Torre, wagi ng Pulitzer Prize. Itatali mo balitang yan, Millie Borja. Nagkamit ng prestihiyosong Pulitzer Prize ang Pablo Torre Finds Out na pinangungunahan ng Filipino-American journalist na si Pablo Torre matapos itong kilalanin sa kategoryang audio reporting. Ayon sa The Prizes, pinarangalan ng podcast dahil sa makabago at nakakaaliw na anyo ng live podcast journalism na nagsisiyasat sa umano'y pag-iwas ng Los Angeles Clippers sa salary cap rules ng National Basketball Association o NBA sa pamamagitan ng pagdaan ng bayad sa isang environmental startup. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang podcast team sa naturang pagkilala. Sa ulat ni Torre noong September 2025, inilahad na umano'y ginamit ng Clippers ang kumpanyang Aspiration na nalugi na upang makaiwas sa salary cap restrictions. Isa umano sa mga investor nito ang team owner na Steve Ballmer. Ayon pa sa ulat, si Kawhi Leonard ay pumirma ng kontratang nagkakahalaga ng $28 million sa loob ng 4 na taon noong 2021 upang i-endorso ang nasabing kumpanya. Ngunit hindi umano ito nasa katuparan. Sa kabila nito, itinanggi naman ng Clippers at ni Ballmer ang naturang aligasyon. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports.
Ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa ating pong showbiz, yung daw pong bahay ni Teddy Corpus, abay pinasok. Pinasok daw po ng magnanakaw. Naku naman no. Marami na naman ang mga kawatan. Oo, ating alamin sa report ni Miss Angelica Cosme. Miss Angelica. Pinasok ng magnanakaw ang tahanan ng Singer TV host na si Teddy Corpus noong linggo ng madaling araw. Ang kawatan sa pool sa CCTV na ibinahagi ng Rocksteady frontman sa social media. Ayon kay Teddy, pag-aaring gaming iPad ang tinangay ng lalaking nanloob sa kanilang bahay. Yung iPad natin, tol, M5 yun. iPad Pro 11 M5. Nilagay mo lang sa mo. Rawr! Ginagalit mo ko. Kasunod niyan, sa pamamagitan ng AI, pina-enhance nito ang kopya ng CCTV para makita ng malinaw ang mukha ng lalaki. At doon humingi na ito ng tulong sa iba kung sakaling may nakakakilala sa kawatan na ayon sa nakalap na impormasyon ni Teddy ay nagtatago raw sa may bandang Montalban, Rizal. Hanggang sa umalis na siya rito, umiska po na lumabas na ng main gate ng townhouse namin. Sa ngayon ay wala pa ulit update ang It's Showtime host kung natukoy na ba ang nanloob sa kanilang bahay o kung naibalik ang kanyang gamit. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakakagigil nga yun. Oh. Abay, M5 na Anything iPad naman na Pro ninakaw 11. sa iyo nakakagigil eh. Oo. Be it of high value or whatever. Ang lalakas ng loob, ano? Yun na nga eh, di ba? Sana gamitin niyo yung lakas ng loob ninyo at tibay ng inyong dibdib sa mga tamang gawain. At nakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpus. At Dre Sibayan, sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, susunod na ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss K. Karen Oyong. Pilipinas, ang oras, alas 4:59 ng hapon. Abangan this Saturday. Hi, this is Baby Ruth Villarama and you're watching Scene Zone. Masaya at makabuluhang kwentuhan kasama ang internationally acclaimed director ng Sunday Beauty Queen at food delivery fresh from the West Philippine Sea. Narrative, yes, ng West Philippine Sea. Kasi atin naman talaga yun, Diyos ko Lord. God, looking back 10 years ago na pala yun, no? Isang dekada na yung Sunday Beauty Queen and I was such a very young storyteller. I've always wanted to do a film about our sailors, our seafarers. Sorry kasi kung pangit yung stories, you can only do so much in your marketing. First day, last day ka, girl. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Inis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max